Ang top 5 tips ko para maging best version ng sarili mo. Una, ang paghilom mula sa trauma. Para sa akin, ang paghilom mula sa trauma ay ang unang hakbang tungo sa pagpapaunlad sa sarili at pagiging best version nito. Kasi, kapag hindi ka handang maghilom, parang na-stuck ka pa rin sa nakaraan. Pero, hindi mo kailangang maging fully healed ka para mag-improve. At pwede mong sabay gawin ang healing at personal development mo. At laging tandaan, hindi ito karera, kaya dahan-dahan lang. It's a journey. Paano nga ba maghilom mula sa trauma? Panoorin ninyo ang mga nakaraang videos ko, okay? Pangalawa, self-awareness at self-love. Magkaiba sila pero magkaugnay kasi kailangan mo munang kilalanin ang sarili mo para mahalin ito. Ang self-awareness ay ang pagkilala sa iyong sarili. Sino ka ba talaga? Ano ang nararamdaman mo? Ano ang mga kakayahan at mga kahinaan mo? Paano mo dalhin ang stress? Paano ka magalit? Paano nakakaapekto ang mga kilos mo sa ibang tao? Ang self-love naman ay ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi ito selfish kasi ito ang pagtrato mo sa sarili mo ng may respeto, pagtanggap at pagpapaunlad sa sarili mo sa kabila ng mga kahinaan mo. Ikaw ba'y mabait sa sarili mo? Pinapatawad mo ba ang sarili mo kapag ikaw ay nagkakamali? Proud ka ba sa sarili mo? Tanggap mo ba ang mga kahinaan mo? Ikaw ba ay nagtatakda ng healthy boundaries? Inaalagaan mo ba ang sarili mo? Pangatlong tips, ang pagkaroon ng purpose o vision. Ito uli ay magkaiba ngunit magkaugnay. Ang purpose o layunin ay ang dahilan kung bakit ka kumikilos o bakit mo ginagawa ang isang bagay ngayon. Ang vision naman ay ang larawan ng mga gusto mong marating sa hinaharap o direksyon kung saan ka pupunta. Mahalagang ipagsama ang dalawa kasi ito ang magbibigay gabay at motibasyon mo sa pagpapaunlad sa sarili mo. Halimbawa, ang purpose mo ay gustong umunlad sa buhay. Ang vision mo naman ay magkaroon ng trabaho o negosyo sa loob ng 2 o 4 na taon. Kadalasan ang vision ng isang tao ay makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng trabaho, pamilya, o makatulong sa iba o ang pagpapaunlad sa sarili. Ikaw, ano ang purpose at vision mo? Pang-apat na tips ay ang wastong pananamit o kalinisan sa katawan. O nagtataka ka kung bakit kasama ito? Humans are visual. Hindi dahil mababaw tayo kundi madalas, ang una nating nakikita ay ang itsura at pananamit ng isang tao bago pa natin ito makakausap o makikilala. It makes sense, right? Ang maayos na pananamit at good hygiene ay nagbibigay ng first good impression na nakakatulong kung paano ka itatrato ng ibang tao. Nagpapakita din ito ng disiplina at pag-aalaga sa sarili mo. Kung maayos at angkop ang damit mo sa okasyon lalo na sa paaralan, trabaho o formal na event, ito ay nagpapakita ng paggalang sa sarili mo o sa ibang tao sa lugar o okasyon. At madalas, ganun din ang pagtrato sa iyo ng mga tao may paggalang. At syempre, kasama na rin doon ang magandang pag-uugali mo. If you dress well, you feel good. At kapag good mood ka, komportable ka at lalo kang maging confident. Paano nga ba manamit ng maayos? Pag-uusapan natin yan next time. Ang panlima at last tip para maging best version ay ang kagustuhang matuto. Ito ay isang mahalagang katangian na tumutulong sa atin sa personal na pag-unlad. Kung hindi bukas ang isipan mo para matuto, kahit gaano pa kadaming impormasyon ang dumating, hindi mo ito magagamit para sa growth mo. Ipagpatuloy ang growth mindset. At dito sa channel ko marami kayong matutunan mula sa inner work, wastong pag-uugali, pananamit, life lessons, hanggang sa dating at relationship, kaya tutok lang. Tandaan, self-growth is a journey, kaya dahan-dahan lang. Unahin mo ang pinakamadali sa iyo at one step at a time. Kapag may mga katanungan kayo, punta lang sa comment section. Thank you for watching guys. Please subscribe for more. Bye!